Pagdurusa. Galit. Sakripisyo. Dugot, pawis, inalay para rito. Sa isang pagkakataon lamang. Ito'y naglaho, Versailles lumiliglig. Hindi ko ibigay sa inyo ang aking lupain. Hindi! Iisa lamang ang ating pintig. Magwawagi ang iniisip. Laban para sa bayan! Sa bawat patak ng pawis, sa bawat trahedyang naganap, gabay ng ibabaw. Ang paghimagsikan sa pagtamo ng kasarinlan. Sa lahat ng pangyayaring ito, may di nawala ang aking pagmahal. Wagas. Makapangyarihan. Nangingibabaw sa lahat. Ngunit humuguho, nanlulumo, di ay nararamdaman ko. Wala na lang bang lahat ng iyon? Ganun na lang bang lahat ng iyon? Plano'y umabot ng mahigit, bilisang nabura. Dahil sa pagkataong to, ay filibusterismo ang aking pinanindigan. Ang bagal-bagal naman ng vapor nito. Kapitan, wala na bang mas ikakabilis pa ang takbo nito? Hay, nako. Kaya mababang bahagi yon, Doña Victorina. Wala naman kasi magandang dayuhan dito sa Las Piñas eh. Ang solusyon ay napakadali. Magbubukas tayo ng panibagong ilog sa pamamagitan ng paghukay ng mga kanal mula sa Lawa hanggang Maynila. Ngunit maraming salapi ang magagastos. Saan tayo kukuha? Ginoong Simon. Pwes, gamitin natin ang mga bilanggo bilang manggagawa. Pag hindi pa tayo sapat, gamitin ang mga mamayan. Ngunit maaari magpungayan ng paghimaksik. Nauulit lamang ang paghimagsik dahil sa sapilitang paggawa ng lupang ito. Tiyak ako na hindi maghimaksik ang mga pulong ito, Padre Salvi. At pwede bang itigil ng pagbanggit ng mga karangalan? Ano naman ang halagang niyong mga praile sa bayang ito kung magkakaroon ng himagsikan? Mas may namba ang aking ideya. Kailangan lamang mang-alaga ng mga kabamayang nakatira sa ilog ng itik. Sandali! Hindi! Ayoko!
Kung mas marami ang mag-aalaga ng itik, edi mas marami rin ang balot. Nakakadiri! Anong ginagawa mo masugubat na ito? Hindi ko ito aakalain. 13 taon na ang lumipas. Sa mismong puok ding ito tayo unang nagkita. Kung hindi ako nagkakamali, tayo po ay si Ginoong Crisostomo Ibarra, ang taong inaakalang napatay na. Nabatid mo ng nag-iisang lihim na maaaring maging dahilan ng kasawian at sisira sa aking mga balak. Sa plano kong paghiganti, sa plano kong matagal ko ng pinaghandaan. Ano ba nangyari sa taong hinangan? Hindi na akong dati mong kilala. Ginagamit ko ng aking pag-isip na mas lalo kayong maghirap upang kayo ay maghimagsik. Ngunit, Senyor, ilang taon na lang at ako'y magiging sertipikadong doktor na. At ang hiling lamang namin nila isagani ay matupad din ang pangarap ng ating mga kababayan. Kagaya ng mga pagtataguyod sa pagturo ng akademya sa wikang Kastila. Nagbibiro ata kayo. Bakit isinusulong ninyo ang Hispanismo? Tandaan niyong hindi patayan ang paunlad sa bansa ang pagsasalita ng wikang Kastila, sapagkat ang hindi nagmamahal sa sariling wika ay siya ang wawaksak sa kanyang sariling pagkakinanlan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikingan ng pamahalaan. Magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mapulong. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim. Dahil kahit ihayag mo ito'y, tiyak kong hindi kanila paniniwalaan. Kung sakaling babago ang iyong isipan, hanapin mo lamang ako. Pinagminuan ko ang himagsikang ito, sapagkat ibig kong iguho ang pituan ng Santa Clara. At ikaw ang mamumuno rito upang kunin si Maria Clara sa kumbento. Maria Clara? Pamahin po, Senyor. Ngunit huli na ang lahat. Nabalitaan ko na napakamatay na si Maria Clara. Ah, kasinungalingan! Hindi ito maaari! Ito hindi maaari! Liligtas ko ba siya? Basilio! Basilio! Takbo! Takbo! Takbo, Basilio! Takbo! Nandito na ang mga Guardia Civil! Vamos, rapido! Dali! Bakit niya ang huli? Wala namang nagdawang masama. Nagpagalat ka naman kasi siya sa mga. Ano? Wala ko nang katotohanan. Sandali, bitawan niya ako. Nakuha na po kayo. Kayo ay nagkakamali. Sinta ko, huwag mo na ako aalahin pa. Hindi pwede. Kailangan makalabas ka dito. Nagkakamali sila. Kakausapin ko sila. Kukumbinsihin ko sila. Kailangan ipapaliwanag ko sila. Ipapaliwanag ko ang lahat sa kanila. Uli, kahit ano gawin mo, hindi ka nila pagkunan. Hindi. Kailangan kita tulungan.
Hayaan mo. Maghanap ako ng paraan. Padre Camora, tulungan mo po ako. O senyora, ano yun? Si Basilio ay nadakip. Wala na po akong malalapitan. Gayong lumisan na rin si Kapitan Tiago. Nagmamakaawa ako na tulungan niyo po ako. Bakit kung alam ko ang kapalit ang iyong hinihingi? Hindi ko ibigay sa inyo ang kimpay. Hindi! Hay nakong bata ka. Ano bang tinuro sa'yo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal? Huli! Diyos ko, Panginoon ko, huli! Ano ang nangyari sa'yo? Huli! Pasensya na, Isagani. Pinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig. Ngunit, kailangan ko mag-asawa na makabuhay sa isang babae katulad ko. May malaking plano pang naghihintay sa atin, Basilio. Labing pito na ako. Tama? Okay. Gandang gabi, Binibili. Nais kong papagbati sa bagong kasal. Sana ay sapat ng regalo na ito. Salamat sa inyong pagdalo at sa magandang lamparan nito. Ngunit, di ka ba sasama sa aking kailangan? Pwede lang, ngunit ako ay maraming importanteng padaluhan pa. Kaya ako ay mauna na. Naway ang gabi sa iyong kasaya. Isagani, ano ginawa mo rito? Lumayo ka na sa bahay na yan. Maaari kailangan ko makita at makausap si Paulita. Makinig ka, Isagani. May dinamita ang bahay na iyan. Manet Tesel. Hindi mo simple. Isang tulitos na yun at patay na. Maganda mo! Ibalik mo yan! Ayun ako dyan!
San Crisostomo Ibarra. Sa totoo, liwanag ko lahat ng paghiganting ito dahil sa aking galit sa nangyari sa lahat, sa pagsisisi at sa pagwasak ng pag-ibig namin ni Maria Clara. Ang sakit na matuklasan na siya ay namatay sa kumbento, na hindi ko man lang niligtas. Hindi man kami magsama sa huling hininga. Ngunit alam ko, hahanapin ang isa't isa at maging masaya. Ang kayamanan ay kumakatawan sa kasikiman na isa sa mga bisyo sumisira sa bansa.